Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mahubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. The greatest challenge para sa akin po, ang greatest challenge po sa mga believers ay yung manalangin. Kasi sa pamamagitan lamang po ng pananalangin, nakakapag-operate po tayo in the spirit world. Sabi po sa English translation ng verse na yan, sabi, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So, the real powers in this world, mga kapatid, are spiritual. It's either God's power or Satan's power. Mali tayo kung inaakala natin na ang problema natin ngayon ay political problem, economic problem, moral problem, o social problem. Mas malalim pa po dyan ang problema ng tao. Spiritual po ang ating problema. At yan po ay madidil lamang spiritually. Now, mapapansin nyo po dun sa Matthew 11 verse 12, gusto ko po makita nyo po itong verse na ito, nang mahalaga na gamitin natin, sa ating pong pamumuhay. Kasi sabi po rito, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven is forcefully advancing. And forceful men lay hold of it. Dapat daw po tayo nakabahagi sa paghahari ng Diyos ay ina-advance po natin yung paghahari ng Diyos sa ating buhay at maging sa buhay ng ibang tao. Kaya napakahalaga po nitong verse na ito kasi nakikita ko po, kadalasan po, tayo pong mga mananampalataya ay nasa defensive position, hindi po sa offensive position. Nagpe-pray lamang po tayo pagka may problema na tayo. Hindi po tayo offensive na dapat naghahanda or nagpe-pray in advance at sa spirit pa lamang tinatalo na natin yung ating kaaway. Kaya marami sa atin ngayon nahihirapan talaga sa buhay. Kasi we are always on the defensive position. Dapat po ang body of Christ offensive. Yan po ang sinasabi ng Matthew 11:12. Kaya maintindihan nyo na bakit po yung panalangin ng Panginoong Hesus na itinuro sa mga alagad, napakahalaga Sabi dun sa Matthew chapter 6 verse 9 ay ganito. Sabi ng Panginoon Hesus, di ba, ganito tayo dapat manalangin. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kasi po dapat i-advance natin yung paghahari ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Dapat daw po ganun tayo manalangin. Hingin natin na mapagharian ng Diyos yung areas ng ating mga buhay na nangangailangan ng deliverance. Manalangin tayo na mapagharian ng Diyos yung buhay ng mga mahal natin sa buhay o yung ibang tao. Kasi po, nakapaghahari talaga si Satanas sa buhay po nang wala pang pagkakilala kay Kristo. Mapalad tayo. Nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, tayo po'y napagharian na ng Diyos. Kaya ipag-pray po natin yung total deliverance. Kaya sabi diyan sa verse 13 ng Matthew chapter 6, "Deliver us from the evil one." Kita ninyo, even sa prayer na itinuro ng Panginoong Hesus, spiritual warfare pa lang tinutukoy niya. Kasi naniniwala ang Panginoong Hesus dapat mag-advance ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Ma-impose, ma-implement yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Ngayon makikita niyo po itong malinaw na malinaw dun sa Daniel chapter 10 verses 12 to 13. Nung na-delay yung sagot sa panalangin ni Daniel. Ito po yung sinasabi sa English Bible. Then he continued, ang sasalita po dito yung anghel. "Do not be afraid, Daniel, since the first day you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them." So dito makikita natin, sinagot na pala ng Diyos yung panalangin ni Daniel. Paparating na, dala-dala ng anghel. Sabi sa verse 13, "But the prince of the Persian kingdom resisted me for 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia." Dito may binabanggit na Prince of Persia. Sino yun na nakikipaglaban sa anghel?
Spirit po yun. Demonyo po yun. Yung po yung sinasabing principalities and powers in the air na hindi natin nakikita. Ano po? Na nakikipaglaban doon sa anghel. Ano po? Salamat na lamang dumating si Angel Michael at tinulungan po yung anghel na yun na may dala na sagot sa panalangin ni Daniel. Ngayon, tignan niyo po itong senaryong ito. Ganyan po nangyayari sa ating mga panalangin. Hinahadlangan po ng dyablo. Kaya alam niyo po kung hindi tayo mananatiling offensive in prayer, mahihirapan talaga tayo dito sa buhay at kadalasan masisisi pa natin ang Diyos kung bakit minsan hindi natin tinatanggap yung ating panalangin. Kaya dapat tignan nyo ng ganun ang nagaganap sa spirit world. Kaya dapat po lagi tayong nananalangin. Kaya maintindihan nyo na bakit pinagalitan ng Panginoong Hesus yung mga alagad niya. Kasi di sila marunong manalangin eh. Ano po? Kasi ang sikreto po sa buhay para magtagumpay tayo manalangin eh. Kasi malinaw po sinasabi, the spirit is willing but the body is weak. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kasi dapat po, ang ating spirito po laging malakas. Our spirit should be in control, hindi yung ating katawan. Hindi tayo dinadaig palagi ng antok ng ating mga kahinaan. Ano po? Kasi ang ating struggle is not against flesh and blood, but against spiritual forces or spiritual forces of darkness in the heavenly realms. Kailangan po marunong tayo makipaglaban in prayer. Offensive po tayo. Kaya dito mapapansin nyo, no, yung mga alagad minsan nagtanong sila sa Panginoon, bakit di namin mapalayas yung masamang espiritu? Doon sa Mark chapter 9 verse 28 to 29. Ang sagot ng Panginoon, this kind can come out only by prayer. Sa Matthew 17 verse 21, by prayer and fasting. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Palakasin yung espiritu ninyo nang madaig ninyo. Sa spirit, yung demonyong gumagawa ng mga bagay na ito sa inyong buhay or sa buhay ng ibang tao. Kailangan importante na makita natin mga believers na malakas tayo spiritually at lagi tayong nananalangin. Kaya sa Luke chapter 11, mapapansin ninyo, no? Maraming insights about prayer. Unang-una dyan, dapat po we should learn how to pray boldly. Po, sa pananalangin po, dapat bold tayo. Kasi po, warfare po. Anong ang pananalangin? Spiritual warfare po yan. Nakikibaka po tayo in the spirit world. Pangalawa, we must learn to bind the strong man. Sa Luke 11 verse 21 to 22, may binabanggit na strong man dyan. Maliban i-implement natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao, si Satanas lagi na lang maghahari sa buhay o sa area ng buhay ng maraming tao. Kaya alam niyo po, kailangan i-bind natin yung strong man. Ano po? At tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang kanyang pangalan ang gagapi sa kapangyarihan ng kaaway. Kaya para sa akin po, in order for us to gain victory in the spirit world, kailangan first, we must learn how to operate in the spirit world. Number 2, kailangan po nasa offensive tayo palagi. So, again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.